Praise God, may buntag. Palikog abli mga igsoon sa inyong Bible. Revelation 20. Revelation chapter 20. Revelation 20 verse 11. So gudog na ako basa sa 11 ha. And I saw a great white throne and him that sat in it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. Which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Palihog abli sa inyong Bible sa binisaya niya, palihog basa gikan sa 11 hangtod sa 15. Binisaya, palihog basa. Ihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan na naisulat sa mga libro. 13. Unya ang kadagatan, ang kamatayon o ang Hades, mitugyan sa mga patay, nga diha kanila o ihukman silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. 14. Unya itampok ang kamatayon o ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. 15. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itampok ngadto sa linaw nga kalayo. Ala ligri ni no, tanaw na to ha. Sa di pa ko mo padayon ba? Nala ko ipakita sa inyo agamay. Payo ko ablis yung Bible sa Revelation chapter 3. Gamay lang hadi ni mo atong tima ron, pero ako lang ni alala ko i-share sa inyo gamay ani. Ako lang ibasa lang nako sa inyo ha. Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Kung dili ka maka-overcome, kung dili ka maka-overcome, ang imo nga naas, ang imo ngalan wala malista sa libros kinabuhi. Usbo na ko, kung dili mo trabahoon ang imong relationships Ginoo, take note ha, kung dili na to trabahoon na to relationships Ginoo, di na to palawman na to relationships Ginoo, dili ka mahimong overcomer, kung dili ka ma-enlighten, ang imong ngan wala sa book of life.
smile sa ay mong kalisang. Okay, Revelation 13. Revelation 13 verse 8, and all that dwell upon the earth, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Tanan nga naa siyuta, apil ang simbahan, kaya ang simbahan naa siyuta ang simbahan eh. Revelation chapter 2, chapter 3, imong tan-awon ang simbahan, ang estado sa simbahan naa siyuta. Tanan nga naa siyuta, di jud nimo malikayan. Versikulo 8, tanan nga naa siyuta ni simba kaniya. Kinsa man ning kaniya gisulti diri? Kuton tan-awon Revelation 13. Revelation 13 na verse 1 up to 8. Mananap. So tanan nga naa siyuta nagsimbas mananap, tanan nga dili overcomer. Take note, almost 90%. Almost 90% naa sa simbahan dili overcomer. Klaro kayo si Revelation 3:5, ang imungan wala sa libros kinabuhi. So kay wala man imungan sa libros kinabuhi, Revelation 13:8, naa man kasiyuta kay part man kasimbahan. Moingon kas ko nga di ka part simbahan o di man po ka overcomer kay wa man ka magpagamit. Di man ka overcomer kay wa man ka pagpagamit. Di ka overcomer. Mauna ato sulbaron ha. Tanan nga naa siyuta, they worship the beast. Tanan nga naa siyuta, gisimba nila. Now dili ni literal, I'm not talking about literal things here. Wa ko maghisgot og literal ka punto diri, spiritual ni puros. Tanan nga naa siyuta, nagsimbas mananap. Di na ko i-discuss ron kaya di na nato topic. Okay, ako ra nagipakapin niining kabuntagon. Revelation 20 verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tanan nga wala masuwat sa libros kinabuhi. Lake of fire ang padulngan anak mga igsoon. Hastang ninduta. Hallelujah. Pero sige lang, ay lang kabalaka. Hindi mo sa kasunugon de hangtod-hangtod. Hello? Okay, palag ko basa. Okay, aris ata. Balik tas 11. And I saw a great white throne. Throne, ato na ni na-discuss last 2 Sundays. White means purity. Usbon ako, ang puti sa Bible, nagsimbolo siya pagkaputli. Throne sa Bible, it speaks at throne sa Bible sa Greek, mao ng word thronos. Thronos means place of authority, seat of authority. Dili na literal, kundi nagsimbolo na sa otoridad, kagahom, presensya, grasya ug kaalam sa Dios. O na sige sigutan trono. Sa verse 12, dingon si John, and I saw the dead, small and great, stand before the throne of God. Stand before God. Unsay nahitabo sa diyang ang patay diri nagatubang sa tronos Ginoo. Nagatubang sa Dios. Sa dihang ang patay nagtindog atubangan sa Dios, atubangan sa trono sa Dios ang nahitabo mga igsoon og ang mga libro na abli. Di na nako ni i-discuss mga igsoon ha. Kay ako na ni siyang nahwali ninyo 2 Sundays ago. Gusto mong maminaw ani, abliha lang ako YouTube channel to adito Judgment Part 1 o Judgment Part 2 gi-upload na nako 2 weeks ago. So kung maminaw mo kung siya akong gi-share sa verse 11 o verse 12, refer to my preaching last 2 Sundays ago. Gi-upload na nako sa YouTube Part 1 and Part 2. Ang title Judgment Redefined. O ang word judgment gi-redefine na po na nato. Okay, padayon ko ha. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. Ang libro pod sa atong pagtuon, verse by verse yun na, atong gitan-og may Bible. Nakita nato nga kining libro nga naabli, ikaw ning ako, kay ang gisulti, books, plural. Sa dihang ang patay nagtindog.
atubangan sa trono sa Dios ang mga libro nga mao ikaw ug mao ako naabli. Sa ato pa, the moment ikaw ug ako maabli, everything that is within us is exposed. Mo tumiingon ko sa inyo ha, nga ang Ginoo nga atong langit ng Dios, bright kayo, wise kayo. Kibaw gyud siya unsaon kanya pag-abli. Kibaw gyud siya unsaon kanya pag-abli, nga sa dihang maabli na ka, unsa gisulti sa Bible. To pala pog basa ha. And the books were open. And another book was open. Na po'y laing libro na abli. Kining laing libro na abli, mao ni Jesus Christ. Book of Life. Okay, di na literal. And another book was open, which is the Book of Life, and the dead, ang mga patay, gihukman. Out of those things, written, dili sa Book of Life. Dili sa Book of Life, ikaw ako, gihukman. Dili sa libros, Book of Life, gihukman ka. Pinaagis, mga libro nga naabli. Kinsa man ang libro ha? Ikaw ako. Unsaon man ka paghukom? Unsaon man ko paghukom? Ablihan sa ta para ang naa sa sod makitaan. Libro man ta. Mubito to ingon ko, we have to be very careful how we live our life. We might be the only Bible that people are reading nowadays. We have to be very careful how we live our life. We might be the only Biblia nga ang tao nga nas gawas mo rin gibasa. Ang Ginoo bright kayo, ibutang kag sitwasyon mga igsoon nga maabli ka. So pagkaabli nimo, expose. Gituyo, ano yaman ang gituyo? Now again, ang word judgment dili destructive. Redemptive na siya kung aton tanawon ang definition sa Hebrew o sa Griego. Ang Greek word sa judgment mga igsoon is crisis. And crisis means opportunity. Crisis means unsa pa? Correction. Mo na judgment, dili silo ta, kundi you are being corrected. Gibadlong ka, gitudluan ka. So dili destructive ha, bas balikon ako, atong approach sa Book of Revelation dili literal. Naabli ang mga libro kanu sa aman. Wa mo kabantay sa diyang naakas presensya sa Ginoo, maabli ka. Daghan kay kag makita dili maayo sa imong kinasuluran. Nya kundi jud ka kakita, maghimo siya mga sitwasyon ba nga mugawas gyud ang naa sa sud nimo ba. Paggawas sa sud nimo, magmahay ka pag taon-taon, mo yung kalugawa Ginoo, hindi mo gito mautok ng gibuhat pasaylo ako amahan. Nga naman, na-expose ang nasa sud nimo. The books were open, gihukman ka. Tanawa ha, gihukman ka. Gihukman ka sa unsay basihanan. Atong tanaw klaro ha. And the books were open, and another book was open, which is the Book of Life. And the dead, ang mga patay, gihukman. Sigon sa nasulat dito sa libro, base sa ilang gibuhat. Nga naman, ang imong binuhatan, take note ha, ang imong binuhatan, it exposes what is within. Ang imong gibuhat, nagpadayag lang og unsay nasulat sa sulod. O gihukman ta sigon sa nasulat sa sulod. Gihukman ta sigon sa nasulat sa sulod. Okay, palagsa kong abli sa Bible. Romans chapter 2 verse 16. Romans chapter 2 verse 16. O, pala ko basa, Brad. Sumala sa mga balita na ang akong diwali mao kini ang mahitabo niya yatong nagawa na ang Diyos pinagi pag Kristo maghukom sa pinakong mga una-una sa mga tao. Hukman, pala ko basa ragod, Osba, Brad. Roma 2:16, pala ko basag balik.
2:16. Balik kong basa. Balik kang basa. Wala sa may balita nga akong diwali mao kini. Ang mahitabo ko niya yatong adlaw nga ang Dios pinaagi kang Kristo maghukom sa tinagong mga huna-huna sa mga tao. Tinagong huna-huna sa mga tao. Okay, palihog ko kablis yung Bible. Ecclesiastes 12 verse 14. Ecclesiastes 12 verse 14. Ecclesiastes 12:14. Hukman sa Diyos ang tanan kang buhat, bisan atong gibuhat sa tago, maayo man dili sa dalutan. Hukman sa Dios. Os balik basa steros, dada ko na ko yung tingog. Hukman sa Diyos ang tanan kang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man dili sa dalutan. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or evil. Hukman sa Ginoo ang tanang naa sa sud mo. Sao mong paghukom sa Ginoo sa naa sa sud mo di ablihan para mabasa? Ya, kung ikaw mismo di jud ka ma-aware, kana bitaw di jud ka kabantay ba nya, ligdong kay ka, nailhan ka sa imong silingan nga maing tao ka, maing laki ka nya, pagkahuman buutan ka nya, mo ni nabutang ka usa ka sitwasyon nga nakapamalikas ka ba? Nya pagpamalikas mo kay naapiki man ka, nakapamalikas ka, nya paglingi nimo nakakita imo silingan. Nya ana ka, hala lugawa, ay Ginoo pasaylo ako. Ngano man to? Naabli ka. Ang naa sa sud mo nagawas. Pero ay kaguol, ayaw kaguol. Ngano man? Kundi sa na niya buhaton, di mo ta kamata. Ako, kadaghan ko na kaagi, anak. Hello? Ayaw kang kabalaka, ayaw kang kaguol, anak. Ayaw kang kahadlok, anak. Nga naman, if God is bringing correction to us, that means He is upgrading us. Take note, ha? If God is correcting us, meaning to say, He is upgrading us. Ay, mo kalimut, anak. Padayon ta, balik ta sa Revelation, ha? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 13. Yan mo ni wala ba discuss na ito last Sunday. And the sea gave up its dead. Now, sa ako nang gikaingon, ang book of Revelation, dili literal atong approach sa spiritual. We will now allow the Bible to interpret itself. Pinaagi sa tabang sa Holy Spirit, usbon ako, pinaagi sa tabang sa Holy Spirit, we will allow God to help us interpret the Bible. Dili sa literal nga pamaagi, kay kung ato ning iliteral mga igsuon, magkalidadis ang Book of Revelation, daghan kayong verse magsabong. Nawaha, and the sea, kanang nadas gawas, iluwa niya tanang patay. Og ang impierno, tanang patay nga niya, iluwa niya. Dagat lang daan, tanang patay nga naa niya, iyang iluwa. Naon sao mo pagluwa atong patay nga sa dagat, nga gikaos iho. Yang katong mga ihon, dugay na nangamatay. Naon sao man to? Ha? Ang patay raday nga nas dagat mo iluwa, katunay patay nga nas yuta. Hello?
Pati naghanang pangutana, manggawas anak mga igsoon. Dili na pwede literalon. And the sea gave up its dead. Unang pangutana, kinsa manindagat? Tanaw na to sa corporate nga perspective o tanaw na to sa individual nga perspective, kinsa ning dagat. Palihog kong ablis inyong Bible, Isaiah nakita na ninyong Isaiah? Isaiah verse 20. Palihog kong basa. Isaiah chapter 57 verse 20. Isaiah 57 verse 20. Palikog basa, katunda-kong tingog. Apan ang mga dautan na isama sa dagat na kanunay nagbalog wala kini mahulay o ang tubig nini nagdadag dako o tugaw. Sato pa, kini din dagat sa Bible, di ni literal dagat, mga dautan na ini. Palikog ablis yung Bible, Jude. Baguntugon ha, Jude. Jude, versikulo sugdag basa sa 12 hangtod 13. Ano? Sugdag basa sa 11, 12 ug 13. Judas, Jude, chapter 1. Verse 11, 12, and 13. Nakita na? Jude chapter 1 verse 12 up to 13. Alaot sila kay ginasunod nila ang dala ni Cain o dalagan nga bukod sunod sa huyok ni Balaam tungod sa suhol o nawala sila diha sa mga pagpagiglalis iko hindi mao sila ang mga dago nga takot sa iyang mga kumbira sa bukmak dalihan nga nagkumbira sila tuwan kaninyo mga mawalantay nga nagpasisip sa ilang kabalingon wala lang walay kahadlok nga nagtaong nga walay tubig nga ipalit sa mga hangin makahoy nga bunga walay bunga matay sa kaduha mga ibot sa mga gamot. Kay Tracy? Mga mabangis na balod sa dagat. Natanawa? Unsa gitawag sa mga dautan, mga mabangis nga balod sa dagat. Sa ato pa ang Bible, pag maghisgot gani sa dagat, naghisgot na siya sa mga dautan nga tao. Naghisgot na siya sa dautan tao. Okay. Ato pantanawon Bible ha, tanaw na to ha, individually unsa ning dagat sa ato individual ha, tanaw na to unsa ning dagat individually. Okay, palik og ablis yung Bible. James chapter 1. Akong basahon na, human palihog kog basa ninyo sa Bisaya. James, Santiago, kapitulo 1. Basahon ako, versikulo 1, kapitulo 1 ha, kapitulo 1, versikulo 6.
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth, paling-paling ba? For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded person is unstable in all his ways. Gitawag sa Bible, a double-minded person, tao ba nga paling-paling? Unsa gitawag sa Bible, ana? Kanang way klaro imong pagtuo, unya nagduha-duha ka, unsa tawag, ana? Kung ang imong hunahuna nagpaling-paling, unya way klaro imong pagtuo, kini ang imong tawhanong panghunahuna. Take note, ang atong tawhanong panghunahuna maunay dagat individually. Kini maunay dagat. Sa isulti sa 6, but let him ask in faith, nothing wavering. Kay kaniya nga nagpaling-paling, parihas sa usa ka dagat. Asa man nagpaling-paling? Daray. Mao ni dagat. Hello? Okay. Palihog sa kong ablis yung Bible. Balik ta sa Isaiah 27. Balik ta sa Isaiah. Isaiah gihapon mga igsoon, versikulo 27. Isaiah 27. Nakita na ninyong Isaiah 27? Nakita na niyo Isaiah 27? Okay, akong basahon. In that day, the Lord, with His sore and great and strong sword. Unsa may sword sa Dios? Word of God. Mao nay sword sa Dios. Unsa man ning sword sa Dios? The Word of God is, unsa man, like a sword. Hebrews 4:12. In that day, the Lord with His sore and great and strong sword, shall punish Leviathan, the piercing serpent. Even Leviathan, that crooked serpent, he shall slay the dragon that is in the sea. Pala ko basas binisaya? Niadtong adlaw sinukan sa Ginoo naagi sa iyang gamhanan espada ang Leviathan, ang nagtago-tago o nagikis-ikis nga higanting halas o patyon niya kini maong mananak nga nagpuyo sa dagat. Natanawa? Asa man ning manana? Asa man ning kini serpente? Asa man ning nagpuyo? Naas mga taong dautan. Wala sa akasya, wala sa mangga. Unya, individually, asa man ning nagpuyo ni Leviathan? Na dagat ay. Unsa gigamit sa Dios para pagpatay niya? Espada. Unsa man ang espada sa Bible? Word of God. Asa man ang bitin nagtago-tago? Diri ay. Kakita na mo giyawa mga ison nga nanulis. Naisungay. Tag-asog kuko, puwag mata. Naibangkil. Oy, tao noon giwaan na ha? So, individually, kini mao ni dagat. Corporately, ang dagat maong taong dautan. Okay. Kining tubig, mga igsoon, duhay interpretation an is Bible pag maghisgot tag tubig. Una, pulong sa Ginoo. Ikaduha, tao. Okay, palik og ablis ang Bible. Revelation 17, verse 15. Revelation 15, verse 17. Pinadayag 17, versikulo 20. Now, katong daghang pangutana ha, kay daghan kay kog mga gipang-share na diri sa inyo ha, nga murag medyo dako yung kay question sa inyo ha. Katong wala makadungog sa akong part 1 o part 2, i-search lang ako nga sa YouTube, Everett Ulaybar, tuwa na didto. Mutunga gani akong channel, i-click didto. Kay unsay nga ana, makita ninyo judgment, part 1 o part 2. Oh. Okay, Revelation 17.
17 verse 15. Brad Nirio, palig ko basa, Brad. Ingon usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig, di naglingkod ang babae mao ang nagkalain kanasuran, katawhan, buhok, ulok, sa panganib o sinultihan. Sa ato pa, kini na yung tubig, nagsimbolos tao. Ay, kanang naada sa atbang na to, tubig mo na, parat lang. Hello? Ano na sa atbang na to? Tubig mo na siya, pero parat. O, palig ko basag balik, Pad. Ingon usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig, di naglingkod ang babae mao ang nagkalain kalasuran, katawhan, bulok, o sa pamanit, o sinultihan. See, tanawa, klaro na no? Karon balik sa Revelation 20. And the sea gave up the dead. Now karon, ang patay ato na nang gi-interpret before. Ang mabaw nga interpretation sa patay, scriptural yun na, Bible na, biblical nga definition. Kaya ang tao manggod, ang pagmaghisgot og tao, lahi tag definitions, mga butang atong nakita sa gawas. Ang Dios, lahi pun siya definition kung unsay atong nakitaan sa gawas. Lahi og definition. Kay sa atoa, ang patay, ito as minteryo. Sa Dios, mga igsoon, gisultis Bible, Ephesians 2:1, ang patay sa Dios, kanang tao nga nasa sala. Romans chapter 8 verse 6, ang patay sa Dios, ang tao nga tawhanon, carnal, gitawag na sa Bible og carnal. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So kung carnal Christian ka, unsa man ang carnal Christian, tawhanon kag panghunahuna ba? Tawhanon o diskarte, wala ka mag-agad sa inputs Holy Spirit sa imong kinabuhi. Mo ni gitawag sa Bible og tawhanon. Pag tawhanon gani ka paghunahuna or nagpuyo ka sa at tubangan sa Ginoo, bisag buhi pa ka, patay na ka. Sa ato pa, sa mabaw nga definition, ang patay, tao. Sa laom nga definition, aton tan-awon. Kaya ang dagat diri, tao man eh. Ang dagat, tao man eh. Nya karon, ang dagat, pagawas niya ang tanang patay. Ato ni husayon. So ang laom nga definition sa dead diri, and the sea gave up its dead. Una sa tanan, para masabtan ni nato, balik tas Genesis para masabtan nato mga igsoon, ug unsay definitions kamatayon. Kining Genesis, lahi sa nga topic na to, maabot panahon, leaders lang ako siguro unsa. Kato mga deacons o mga elders, kay istoryahonon sa ni kayo. Gardens Eden. Giingnan niya sa Adan o sa iba. Tanang kahoy diha, pwede ninyong kaunon ang bunga. Pero kanang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, nga naa diha, ayaw niyong kauna, kay kumukaon mo, patay gud mo. Ikaon ng tao. Kaya kining tao, kung unsay dili, o may ganahan. Pero akong pangutana adto una mga igsoon mo ni. Mao gyud ni akong pangutana adto una, Ginoo, imo man ang gidili ng kahuyana. Kay kumukaon mi, mamatay mi. Nganong imo man ang gibutang di adto nga di mo na ipakaon? Di ba? Mangutana mo. Di ba? Kinsa may nakapangutana ani? Gidili man kana nimo Ginoo. Nganong imo pa mong gibutang sa tunga? Nga gibutangan pag yung kahinti. Day iba, day tanaw na gud diri puwak ay day no. No nindot sa tanaw no. Sultian ti ka sa sekreto, unsay sekreto ani? Kibaw ka, wa lang gid mo tug-ani unsay sekreto ani, grabe patay ka sales stock. Mukaon ka ni day, magwapa ka. Mutaas imong ilong. Mukaon ka ni day. Mura kag nakaadto ni Belo. Mukaon ka ni day, maparehas kas Ginoo day. Dili ka mamatay, mahibaw kas tanan. Ito pinsarang mayo. Kiputana ka ba?
Ginoo di mo na nimo ipakaon. Kini tubagon ko ni mga igsoon adto ras leaders meeting nako, dili ni nako tubagon diron sa inyo harong buntag. Libugon lang ta mo gamay. Di niya ipakaon, pero gibutang nas to nga, gibutangan pagkahinti. Unya ang ahinti nga gibutang, anghel na kani adto nga ni rebuildi. Nga gilabay si yuta. Paglabay sa yuta, makapangutana ka ba? Ginoo, oy grabe sa ka Ginoo. Imo na nang gilabay ng panuwaya Ginoo. Wala na nimo papuyas langit karon diri pa magis garden Ginoo. Oy gitagaan ko nimo bana. Gitagaan ko nimo moingon sa si iba, gitagaan ko nimo bana, moingon sa adan, gitagaan ko nimo asawa. Nga anong gipakapin pa man nimo abusayap sto nga. Ha, di ba? Magkapunta na hugan na man niya. Erase, di na nako tubagon mga igsoon. Sunod na nang higayon, magampo mo sa Ginoo kano saan na nako tubagon. Basta adto ra ko na tubagos mga leaders ining magpatawag kog leaders meeting Domingos hapon. Dili leaders, kung ang dili leader mutungag Domingos hapon ini magpatawag ko pero sa pagkakaron di pa man ta mag leaders meeting kay ting init man maluya man ta kay nanimba na ta pagbuntag na paghuman mag leaders meeting patag hapon mga luya ta papahuway sa ta unya ra ta mag leaders meeting balik inig ting-uwan kanang di na ari na sonyo ari na sonyo. So karon padayon ta ha. Ayaw kauna ng kahoy nga naasto nga, ang bunga na kauna, kay kung kaon ka, mamatay ka. Pilay sugilanon mga igsoon, kining tao, gikaon yun. Patay. Para bitaw nagbata, butangan na mong tsukulit mga, nindot kay desto nga. Das lamisa, yan ay bata dahil 5 kabuok. Imong ino mga bata, ay naghilabti ha. Lakaw ka. Pagbalik ni mo mga ison, kamuritsik na. Na, oy, nagkabulingit ang naong, oy, ka naman. Mong ng bata, kung sa imong giingon nga ayaw. Hurot yun na. Okay, balik ta. So, namatay ba si Adan, diha? O si iba? Wala. Asa man ilang kamatayon? Spiritual. Namatay sila physically, it took them 930 years para mamatay sila sa lawas. So, namatay sila spiritually. So, ang hitabo diri ron, namatay sila. Unsa man ni kamatayon diri? Pagkamatay nila, naputol ilang relationship, naputol ilang communion, naputol ilang fellowship. Wala na sila papuy as garden, gipagawa sila. Muna, kung imong basahon sa Bible, palikog ablis yung Bible, 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful. He has chosen your prepared life to His Son, Jesus Christ our Lord. Okay, sa English to, palagong basas binisaya. Kasaligan ang Diyos na nagtawag kaninyo para maghiusa sa iyang anak na si Kristo na atong Ginoo. Dalawa ha, kasaligan ang Diyos. Unsa ta hinahinayon ang basa ha? Kasaligan ang Diyos nga nagtawag kaninyo kanaton tanan ngadtos pagkahiusa. Ngano man, unsa man nahitabo sa tao, nahimuwag. Kano sa nahimuwag ang tao? Dito sa garden. Pagkaon sa tao sa tree of the knowledge of good and evil, nahimuwag siya. So God's goal right now, ang Dios matinumanon nga nagtawag ka nato ngadtos pagkahiusa. Gitawag tas pagkahiusa ngano man, naputol man. Nabuwag man ta. Now kanang pagkabuwag nato mga ison, mo na gitawag sa Bible og kamatayon. Take note ha, hulman akong dunggan. Kanang separation nato, kanang atong pagkabuwag, mo na gitawag sa Bible nga kamatayon. Og pag-experience sa tao sa gitawag natong kamatayon, diha misulod ang tanang klaseng sakit, tanang klaseng kasakit,
tanang klaseng problema, tanang klaseng limitasyon, diha misod. Nga naman, ang tao nagpuyo sa estado nga gitawag nato og separation. Ang tao nagpuyo sa estado nga gitawag nato og kamatayon. So, sa may solusyon ron, God, matinumanon siya nga nagtawag kanako, kanato, ngadtos pagkahiusa. Nga naman, once mahiusa ta, daghan gyud madilit sa to CPU mga ison nga di na natutuhuan. Mangutana ko, sa dihang wala pa matagak si Adan, nakaila ba siya kamatayon? Sa wala pa matagak si Adan, nakaila ba siya o nakahibaw ba siya problema? Limitasyon, Kano sa man misod pagkatagak sa tao? Mao bitaw na mga igsoon, pagkatagak sa tao, take note ha, pagkatagak sa tao na puno na tagtuo-tuo. Daghanak eta gituhuan nga wala sa Garden sa Eden. Daghanak eta gituhuan nga wala sa Garden sa Eden. Daghanak eta gituhuan nga wala sa gingharian sa Dios. Tanawa ha, nakoy pakita sa inyo ha. Balikon ako ni nga illustration, ako na ni na-share sa inyo ha, dugay na, pero ako lang ni balikon sa inyo ha, for the sake ani nga topic na to ron. Nagtuog Ginoo, diris wala nako, nagtuog Ginoo. Napuno sa tuo-tuo. Nagtuog Ginoo, napuno sa tuo-tuo. Why kwarta? Diris pikas. Di mo tuos Ginoo, wa nagyang gituhuan. Pati naghanang kwatra. Nagtuog Ginoo, napuno sa tuo-tuo. Bisag mananambal, tuhuan. Patuwaron siya sa mananambal, tuwad po siya. Tutuan mananambal yang uglaway nga puting bahua, tuo po siya. Ano po niyo mga ison? Tuwad brad, o kalima brad, ini mananom ka, rumaayo ka. Tuwad sa ka dito sa imong tamnanan nimo. Kaya mo tubo imong tanom nugmay, maayo ka sa imong sakit nimo. Pag kuman inong ka sa mananambal, balik dire, kaya ako itutos imong o. Nga, mananambal ra mga ison, purti ra magkusuga mo inom og tuba. Ginoo, hallelujah. Yan, nabalik na ba po dong tabako, na nisamot na yun. Mahal naman kayong sigarilyo mga igsoon, balik sa tabako og lumboy. Yan, parisan og tuba. Yan, mo tambal ni mo, ludan kasi mong ulo ni mo. Kay balik ta ha, di ko magdugay niya, pagkatawa na ni. Nagtuog Ginoo, napunos tuo, way kwarta. Dili man tanan, no? Pero daghan diri batapulan. Dili spikas. Di mo tuog Ginoo, di mo tuog inkanto, di mo tuog wakwak. Dili na gid mo tuo. Perting ko gihana, daghan kay kwarta. Nagtuog Ginoo, ang wa magtuog Ginoo tuas gawas, tuas kasino, tuas buangan. Daghan kay itong pagtugpo ditong kwarta. Labay lang kwarta mga igsoon, grabe. Ang kamatuoran as tunga. Take note ha, balikon ako, truth lies between the two extreme. Ay gimo kalimutan na ha, balik-balikon ko gyud eh. Hangtod inyo ning masabtan nga ang kamatuoran napatung-an sa duha ka extreme. Ang kining nagtuo kas Ginoo nga napuno kas tuo-tuo. Sayop ba na? Sakto na pero na extreme. Kining dili mo tuos Ginoo nya daghan kay kwarta, nya wa na gituhuan. Sakto gihapon pero na extreme. Asang kamatuoran na as tunga. Mangutana ka aning napuno sa tuo-tuo, nga nagtuo Ginoo. Brad, buto kag ungo, Brad, tuo kay ikaw. Tuo ko na, pastor. Tiyan nga mo tuo man ka. Pirmi ko kakita, pastor. Bisan lang kong kurtina mo, lihok. In Jesus' name, layas panaway. Grabe kayo, rebuke na yun. Na dire spikas. Brad, mutuo kag inkanto, Brad. Hadi gyud kong tuo ana pastor. Sorry gyud kay Brad. Di mo kay kong tuo Ginoo, patuhuon ako nimo ana. Naniguwang na lang ko aning kalibutan na. Wa gyud ko kakitag inkanto diwindi og ungo. So na di gyud ko mutuo ana.
So, unsa may lesson ani ron diri? Di ko magdugay ha, di ko magdugay. Balik ta sa atong tema. Unsa may lesson diri, dara? Kaya wala man siya mutuo, wa sila magkita. Kining usa kay daghan man kay gituan. Na nervyos na nadugay kay daghan man kay nakitaan. Kay nituo man. So unsa may application diri? Hangtod mutuo kag kalisod. Si kagyaw ya, way kwarta. Lisod kayo. Magkita gyud mo pirmi ana. Hello. Am I making sense mga igsoon? Wala may kwarta. Lisod kayo. Magkita gyud mo. Wa kay kwarta ay lang tingog. Maniobra na lang kung siya mo mahimo. Basta isulti. Nay mo ingon ganin mo, lisod na sa akong kinabuhi. Ay, kanang system pa ka na mangutan na ako. Unsa din ang kalisod? You have to delete it in your vocabulary. I-delete na nimo sa imong utok nimo. Ano mo kung siya problema sa tao mga iso na sa utok? Nag-examine ba na? Na yung article nga ako nabasa nga niadto siya sa ospital, agoy na-appeal man siya sa experiments mga doktor niya. Nay grupos mga scientists mga igsoon nagtuon sila sa kini bitaw gitawag sa science bitaw placebo effect. Hubag yang tuhod. Dili man hubag yang tuhod pero sakit yang tuhod na si problema ba? Yan ingon siya dok pa-opera lagi ko. So na-appeal siya sa grupo nga operahan, gibahin sila duha ka grupo. Ang pikas grupo gioperahan gyud. Ang ikaduha ka grupo gigisi lang diri, nya gitahi-tahi. Unya giingnan din sila paguman, Mrs. Successful ang operation. Bawo pa mo mga igsoon, pag ingon doktor nga successful ang operation, okay nakatarong kay ang lakaw. Nakuha ko niyo? Asa di ang diferensya? Usa ka tawo nagpakonsulta, ningon ng doktor, Mrs. wa kay sakit. Dili dok, naagid lagi dok. Adto na pod second opinion. Mrs. wa lagi kay sakit. Dili lagi dok. Nakalima na lang sa doktor nga niingon niya wa say sakit. Isa na lagi ko problema dok. Asa yung problema? Kiningon man ang doktor nga wa say sakit ni adto sa albularyo. Pagtanaw sa albularyo niya nga naa say kwarta, giingnan siya gipadautan ka sa imong kaliwat nimo. Kabe bayad. Mao ni buhata, mao ni na. Pag ingon sa albularyo niya nga naa say sakit, ingon na siya, daan ko, may pay albularyo, hibaw pa. Utok na to na yung problema. Ibaw ba mo mga igsoon? Nanay usa ka eksperimenta. Nay usa ka tawo nga nay multiple sclerosis. Gidala lang sa hypnotic healing. Kada gitawag nila hypnotic healing bitaw, pa-meditate siya, pag meditation niya, gisud siya state of consciousness and meditation nga nalimot siya sa tanan yun yang gika experience kinabuhi niya. Giingnan siya sa pa-meditate niya, nakalakaw siya. Na multiple sclerosis, nakalakaw siya. Karon pagkahinumdum niya nga nasa multiple sclerosis, lupog siya balik. Ang number 1 na itong problema mga iso, na itong utok. May kini diri, kini atong utok na to, kaya gituhuan na ni, unsay makita. Ano mo yung mga iso, sabtan ninyo? Hinumdum mo itong illustration ako nga pastor. Galabad ang uos pastor, padong na siya muwali. 5 minutos to 10 minutos, mahuman ng praise and worship. Nagkuha siya sa medical sa iyang bulsa. Iyang giinom ang medical, inom siyang tubig. After 10 minutes, nawa ang labad siyang ulo. Pag human niya gwali, iyang giinan niyang asawa, day, paliw ko, kuha ragod sa kong polo, ganina nga kanang gisulog na ko pagwali, kay natangtang ang butones sa babaw sa akong polo, day. Palihog kong tahi. Ingon iyang asawa, asam na ini mo gibutang ang butones, tuwaras bulsa. Unya pagtanaw siyang asawa, oy pastor, dong, wa may butones diri, medical maning na adrin. Hala! Ang butones iyang nainom.
Yan, ayos siya. See? Problema nila eh. Aron, taga-bukid. Ni adtong syudad. Nya kay wa may mananambal, wa may albularyo sa syudad. Napugos gid siya adtos doktor niya, wa man siya grado. Ni kibaw na kaning doktor, labi nagtaas kay linyas gawas ilang klinik, paspas kay tanan moingon. Sa misis, unsa man kana? Problema nimo? Yelo lagi akong mata, dok. Yelo? Tara. Yawa si mo abdo. Resitahan ka, resita. Okay ni misis ha. Imna ni lista. Lako ilista dire, imna ni katulos o sa kaadlaw, sod o sa kasimana. Dara misis. Di ba sa kamong basa? Ipainuman siya. Katulos o sa kaadlaw. Sod o sa kasimana. Niulay siya, gihumulan ng tubig. Giinom niya katulos o sa kaadlaw. Ayos siya. Kita mo may isa ng problema na dire eh. So kining gitawag na tog death. Balik na kon. Daghan na kay ko illustration na hatag ninyong description, gidefine na natong tarong. Sa ato pa sa mabaw nga interpretation, ang patay mao ang tao. Sa lawom nga interpretation, death means it is a state of consciousness. Kahimtang sa imong hunahuna og sa akong kasing-kasing. Kahimtang naman na diri. Ang atong problema, wa mas gawas naman diri. So, dili exempted ang born again ani. When we talk about giving up the dead, it's a state of consciousness. Kahimtang si muna-huna, muna'y death. Ang separation, asa man, as gawas na diri o. Separation exists in our mind. Unsang gisulti sa Bible, and the sea gave up its dead. Unsa pa gisulti? And the sea gave up its dead which were in it, because death is a state of mind, a state of consciousness, and death and hell apil si impierno. Kita mutuo tag impierno. Mutuo tag linaw nga kalayo, mutuo tag langit, pero dili literal. Impierno, kanang kinabuhi nga gubot kayo, impierno na. Kinabuhi nga gubot kaya ha, impierno na. Kinabuhi nga manglupad ang kaldero, impierno na. Kinabuhi nga inig-uli nimo, naligos kahubog imong bana, impierno na. A life without Christ is hell. Now again, hell is a state of consciousness, a state of being, or a state of mind. O sige, sulti, follow up. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged. Tao, and they were judged, every man according to their works. Kung dili ma-expose ang death diri sa sod nato, death is inside, hell is inside. Asa man na ma-reveal? Sa imong aksyon. Kung naiimpirno sa sod nimo, naay kamatayon sa sod nimo, asa man naman dayan? Sa imong binuhatan o sa imong sinultian, mahukman ang imong binuhatan sigon sa naa sa sod nimo. So kanang gitawag na to death o hell, unsa gisulti? And death and hell were cast into the lake of fire. Kung dili na ilabay sa lake of fire, kanang imong problema nga gitawag na to death o hell, di jud na masulbad. All of us are going through a certain degree of a consciousness that we call hell and death. Asa man na, it's not outside, it's within. Na nasa sud sa tao. Now, kining lake of fire, di man destructive. Di sukwahi sa gitudlo sa religion, mga igsoon, nga kining linaw kalayo, na nahibaw na to, nga ang impierno kayo. Ay, naunsa naman na.
impierno nga gitawag sa relihiyon nga kayo ilabay ngadto sa linawng kalayo. Ay, it does not make sense. But once we define nga ang tao nga nagpuyo sa bisyo, he is living in a state of hell. Tao nga nagsigbalik-balik sa tugahok, hell na. Tao nga nagsigbalik-balik sa kirat, tao nga nagsigsuyop, hell na siya. Asa man na siyang utok. Hello? Mangita pa kaglaing impierno? Ay mga igsoon, tanaw ha? We have to redefine what is written in the book of Revelation. Mauni nakapalahi na to diri mga igsoon. Nganuman, because for me, God's judgment is redemptive, dili destructive. Ato na elaborate sunod mga igsoona, God's judgment so good tagpalawom ha, palawom na itong maayo, kaya kung di ta mga og karni ani, di ta manubo. Sige lang gatas, haleluya. Dagko na kitag mga bangkil. Gatas lang gihapon. Mga ong tagkarni mga igsoon para mga lutas ta. Ha? Palawman na itong mayo, kay kung di na ito palawman mga igsoon, wala may tapos to spiritual life. So ang tao nga nas druga, he is living in a state of hell. Na-reveal ang sa iyang action ang hell, ang death nga nasa sod niya. Kung sige sulti, death and hell will be cast into the lake of fire. Nindot kayong follow up. Nindot kayong follow up. And this is the second death. Tinindutas follow up. And this is the second death. Pastor, pangutana. Nganong gitawag man nag-second death, pastor? So kung gitawag nag-second death, pastor, naa day first death? Tubag, naa. Nganong maingon mo kung na? Kaya na may second. Nganong gitawag man nag-ikaduhang kamatayon? Gitawag na ikaduhang kamatayon, kaya na may pirmirong kamatayon. Now the question is, unsa man ang first death? Nay dunggan sa Espiritu. I want you to hear what the Holy Spirit is saying right now. Nay matas sa Espiritu. I want you to behold what the Spirit is showing to you right now. Paminaw gid sa sud nimo. Paminawag yung Holy Spirit sa sud nimo. Nganuman, dili nimo gituhuan sa daghang Christian. Laom ni mga igsoon, gihatag ni Holy Spirit sa inyo kay nangita mo sa kamatuoran. Ang inyong nakit-an nga kamatuoran mga igsoon, resulta sa inyong pagpangita, ayaw ihatag sa mga taong mangita padi ta malutos. Ayaw yung patagaghatag sa baboy ng imong pirlas mga igsoon kay takitakan na sa baboy. Now, padayon ha. Kung naay second death, naay first death. Paminawag may Holy Spirit sa sud ninyo kay nakiistorya sa tagsa-tagsa nato ron. Kung naay second death, naay first death. Question is, unsa man ning first death, pastor? Tubag. Mao ni tubag. Ang first death katong dito sa garden. Katong imong pagkahimuwag. Nga mo hinungdan sa tanang problema, kasakit, limitasyon, sa imong kinabuhi nga imong gigandirgoron, maunay unang kamatayon. Unya kanang unang kamatayon, dili tao ha, dili tao. Kanang unang kamatayon og si impierno, sila mo gilabay sa linawng kalayo. Malahi man atong gituhuan natong una. Ang tao may ato'y palitson dito. Ilan ko yung igsoon. Nako'y isang yawan ba? Dugay na kayo. Sangyaw ko siya, ninduta si mong giwali, pastor. Nindut kay pastor. Nindut siya kay makapanalangin yun. Musunod siya ko sa Ginoo, pastor. Salamat kay pastor nga. Pinaagi si mo minsaheng gidalaro. Nakabaton mis kaluwasan. Nakabaton ko sa kaluwasan. Maabuto kong paris ako pungsiran. Pero pastor, ang akong pangutana, pastor, bahaon eh. Katukundok anak, pastor. Butan mo to kayo, pastor. Namatay sila, pastor. Wala para ba sila kadungog ani, pastor? Nasa man to sila, pastor?
Ang tubag sa tradisyonal nga pastor. Sorry kay misis. Gikaon sila sa ud. Sigihan sila kaon sa ud. Unya, di sila mamatay. Gilitson sila sa panuway. Tuas impirno. Mao pa, pastor! Pastor! Sa ilang kabalaka, misis, kay inig magdaig kas langit. Puno kalinaw dito. Puno sa kalipay. Pastor, magmalinaw ka po, pastor. Gigugma, nagkukma na, pastor. Ay, kakabalaka, misis. Kay imo raman madungaaw, misis. Kada taon-taon. Imo raman sila makita sa impirno. Nasamot na yun, pastor. Gani ko magmalinaon, pastor. Nga madungaaw na ko sila, pastor. Sa pastor, kumawam lang gani na mo istorya, pastor. Hindi lang kumuantos langit, pastor. Mag-usa na lang sa impirno. Tulor na siguro kaadlaw, pastor. Maanan ko nito. Si kita niyo, Mason? Ha? Ang Diyos nga nagsulti, higugmang imong isig kataw. Pasayloan tanang nimong mga kaaway, panalangini ang imong kaaway. Unya ang wa mo dawat niya, gilitson niya dito, hangtod. Gilitson niya dito. Wa mo tuon niya, wa mo dawat niya. Daghang kay pangutana man to nga kibaw ko, daghang kay pangutana manggawas imong utok ron. Kay kami manggod mga pastor na manggod may ahintis langit. Sa binugoy nga pagkastorya ba, mga pastor ahintis langit, oy puti na mo paningkamot nga daghan na madaas langit kay mga ahintis panuway. Mas daghan man siyang nadaas sa impierno. 95% man niya madaas impierno. Nya kami mga pastor nga ahintis langit, 5% ra mo madaas langit. Unya, moingon mi nga nagbadaugon si Kristo. Sa badaugon, pildi na. 5% perti pildiha na igsunoy. Ato ablihan tarong ato mga huna-huna o katong kasing-kasing. Perti pagkapildiha, oy, alkansit tas duwa. Ha? Lupig ta sa silstock atong usa. Na-questionable pag yung itong anong ibutan siya tutungas garden, magkapangutana ka ba? Ginoo, oy. Lord, oy, nga no man taon, Lord, oy, nindot na kayo mong pagpuyo. Gitagaan ko ni mong asawa, gibutang pag minimos paraiso, niya na may panuway di as tunga, nga no man na in taon. Di ka magkapangutana na. Muna gusto kong tungagid mo. Kay kung dili mo ma-overcomer na kandidato gid mo sa Lake of Fire, ngano man, iitsa ka dito para ka na naasi mong utok nimo masunog, dili ikaw sunugon. Ang naasi mong utok mo sunugon. Nakuha ko yung mga igsoon. And whosoever is not written in the book of life is cast into the lake of fire. Apil ka. Ngano man? Nainlam man ka ng naasi mong utok. Di man ka masunog dito. Ay kakabala ka. Maputli ra ka. Hello? Ay klaro ba mga igsoon? Lamlam gid ay makulto na jud ko ani. Mingon na gito sila, laka diha nganong naminaw mong Pastor Ibing. Radikal ra ba kay nang utok, makulto na jud mo ana. Nagwali mo gud ta mga igsoon nga ang Dios gugma. Ang Dios mo luwas sa tanan. Linaw kalayo di na literal. Ang impierno dili na literal. Tungod ana mga igsoon ngan lang tagkulto. Pero sige lang. Okay ra? Ano ko yung igsoon na sabta rin yung mensahe? Iwaso na to basa ha. And death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. Kung naay first death, naay second death. Unsa gisulti? Paglabay ni impierno og ni kamatayon, ginganlan ni siya og unsa man ikaduhang kamatayon. So unsa man na ikaduhang kamatayon? Tara. Gusto ko maminaw mo sa espirituha sa inyong kinasuluran, paminaw mo. Ang ikaduhang kamatayon mao ang kamatayon ni kamatayon. Ang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon,
Mao ang kamatayon ni kamatayon og ni impierno. Kung mamatay na si kamatayon og si impierno, asa naman sila? Wala na. Usod dito ang imadlo ka ni. Hallelujah. Wala ko yung ison. Kanang separation. Kanang state of separation nga gitawag na tog death, mo na patyon. Mo na consume sa lake of fire. So second death, balik ko na ko ha. Second death is the death of death. Unsa binisaya na? Ang ikaduhang kamatayon, mao ang kamatayon ni kamatayon. Akong pangutana, sa diyang gipatay na si kamatayon, makaproblema pa ba? Naa pa ba kay problema ni kamatayon? Wala na. Wala na, uy. Wala na kay problema ni kamatayon, pero kinahanglan mga igsoon, sunugon ang tibok kalibutan sa kalayo sa Dios. Kay kung dili ibo-bo sa Dios ang iyang kapungot, hello? Balik ko na ko ha, paminaw yung punong mayo. Kaya napako duha ka verse nga ihatag sa inyo ha. Kung dili sunugon sa Dios ang kalibutan sa iyang kalayo, kung dili sunugon sa Dios ang kalibutan o dili ibo-bo sa Dios ang iyang kapungot diri sa kalibutan, pinaagi sa kalayo, di masulbad atong problema. Pero kung ablis ang Bible mga ison, si Pinea, si Pinea chapter 1, Soponias. Soponias. Soponias chapter 1, katong dako-dakong tingog, palihog og basag sugod sa 14 hangtod bersikulo 18. Adlaw man sa kasuko, adlaw sa kagool, o sa pait, adlaw sa kadaot, o kalaglangan, adlaw sa kagitgit, o kadulo, adlaw sa panganon, o sa kato, adlaw sa pagtingog, sa pagkita, sa awat, sa pagkitubag, patong, pinagtaan mga siyudad, o sa hatog, ang mga bantayanan sa pabel, mingon ang Ginoo. Kasiguhon ko ang mga tao kung manglakaw na sila sama sa luta, kay makasala man sila kanako. Pabuhagayon ko ang ilang lambo sa mga tubig o ang ilang unod, mga dunot o mga baho. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaruwas kanila ang ilang salapit ug bulawan. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo iya kasuko sa kalit upuon niya ang tanang mga tao nga nagtuyo dinhi sa ita. Tatanawa, hallelujah, lamyon ang tibok kalibutan mga igsoon. Grabe jud. Sunugon ang tibok kalibutan. Ano ko ako yung mga igsoon? Tungod sa kapungot sa Dios sa mga taong makasasa. Sunugon yan tibok kalibutan. Oh, sige sulti diri oh. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be delivered by the fire of his jealousy. The whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Palayo kung basa, Brad Nirio, kinsabay nakabasa daglain. Umanan na basa ni Brad Rico, palayo kung basa, si Pinea chapter 1 verse 18. Verse 18 na lang dito.
Ang ilang salapi o sa ilang bulawan, dili makaluwas kanila sa adlaw sa pagkutok ni Yuma. Dapat ang tibuok na yuta paglamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho Ang tibok yuta lamyon sa kalayo sa pagkutok. sa iyang pagpangabubuo. Ano man, abubuan man ng Dios. Ang tibok kalibutan lamyon sa kalayo. Okay, Sipanea chapter 3 again, verse 7. Paliw kong basa. Sipanea chapter 3. Mahadlok na gayud sila kanako. O mahadlok No, chapter 3 verse 8. Sipanea chapter 3 verse 8. Musa, kulata ang adlaw nga sudyaan ko ang kanasuran. Nakahukom ako sa pagtigom sa kanasuran o sa mga ginharian. Aron ibubo ko kanila ang akong kasuko. Ibobo ko kanila ang akong kasuko. Okay? O ang nagdilaab kong kapungot. Og ang nagdilaab kong kapungot. Okay? Ang tibuok kalibutan langyon sa kalayo sa akong kapungot. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo sa akong kapungot. Okay? Nawa ha? Tanawas, versikulo 8. Tanawa ninyong mais, versikulo 8. Ang tibuok kalibutan gilamoy sa kalayo sa iyang kasuko. Sa ato pa, kung gilamoy na niya ang tibuok kalibutan sa kalayo sa iyang kasuko, unsa na nabilin? Tubag. Abo. Abo na lang. Abo. Abo na lang nabilin ka naman. Gisunog naman. Nawa ha? Gilamoy sa kalayo sa iyang kasuko. Kalayo sa iyang pagpangabubuho. Kalayo sa iyang kasuko. Gibobo niya sa kalibutan. Gisunog niya ang tibok kalibutan. Pinaagi sa iyang kalayo. Sa ato pa, kung literal pa, ang nabilin ron, abo na lang. Basahas 9. Iwasag basas 9, Sister Arlene. Dako ang basa. Niana unyang adlaw, timuon kong limpyo ang sinultihan sa katawan sa kanasuran. Uy, hala. Naunsa naman Iwasag basa. O mag-ampo sila kanako lamang kung dili na sa ubang mga Diyos. Balik ka ko basa. Versikulo 9. Nasunog na sa 8 ha. Nasunog ng tibok kalibutan. Versikulo 8. Balik basas 9. Niana unyang adlaw, timuon kong limpyo ang sinultihan sa katawan. Oh, diha lang hunong. Napong lang itaw. Nalimpyo man hinuon ang ilang pinulungan. Naunsa na diri sa Bible mga igsoon sa English. Pag humagsunog mga igsoon, ang tanang tao, ang ilang language na himong pure. Tiwasag basa. Katawan sa kanasuran. O mag-ampo sila kanako lamang kung dili na sa ubang mga Diyos. Dili na sila moampo sa ubang Dios. Sa to pa ang kalayo sa Sipanea chapter 1 verse 14 up to 18. Dili literal ang kalayo mga igsoon. Kagisgutan sa Sipanea chapter 3 verse 8 and 9 og ang linaw kalayo sa Book of Revelation dili literal usana kakayo nga muputli nimo ang sunugon. Hello. Akong klaruho na, ang sunugon sa lake of fire, ang sunugon sa kalayo sa iyang kapungot, ang imong daang pagkatao. Ang imong pagkadautan, dili ang tao nga gibuhat sama siyang dagway. Kay balaan na ang tao nga gibuhat sama siyang dagway, balaan na, di na kasa. Unsa atong lesson, first, part 1 sa atong message. Kinsay nakasa, dili ikaw ang imong daang pagkatao. So kinsa may sunugon? Ang imong daang pagkatao, iuna na ang gugmas Ginoo. Mga igsoon, ang aton Dios nga gisimba dili pagan God. Dili Dios sa mga pagano nga litsunon ang iyang mga tao nga di mutuman niya sa impierno. Dili pagano aton Dios mga igsoon na. Gugma. Nakuha ko yung mga igsoon. Kinsa may na mga mamang papa diri nga wala na.
Wala makadungog ani, isang gamot. Wa magbasag Biblia. Nangamatay na lang to. Huwag yung kabasag Biblia, no? Do you think magmalinahon ka sa langit? Magunahuna ka? Naingnon ka, okay? Second batch, taga Toledo, lili na po mo sa impyerno. Tanawa dito inyong mga mahal sa kinabuhi. Malipay ka ka? Gugma ang Ginoo, mga igsoon. Gugma. Ayan, judgment na dili redemptive. Mama na nakapakundem ba sa uban ba? Magunahuna silang mamag, papa, ilang lulog-lulag. Ginoo, asa ka to silang Ginoo. Ay, Ginoo, maluoy ka Ginoo. Be rest assured that God is love. Mauro yun ako yung kasulti ninyo. Be rest assured that God is love. God has a plan. Na planong Ginoo. Na ay planong Ginoo. Dili literal ang impierno, dili literal ang lake of fire, dili literal ang hell, dili literal ang death. And the good news is, God is love. He that overcometh, on Sultis chapter 2, Revelation, he that overcometh shall not be hurt by the second death. Kung ma-overcomer ka, kung ma-enlighten ka, dili nasakit ang kayo nimo kay mura na kay si Shadrach, Meshach, Abednego, nga bisag iitsa pakas kayo di ka masunog. Kay wa na may sunugonon sa imo ha. Now take note, ang word fire, kung magtuon tag word study mga igsoon, kung maghimo conduct tag word studies Bible, ang word fire, ang Greek word ana niya P-U-R. Diha gikuha ang word pure, purge, and purify. Sa ato pa, fire is for the purpose of purging us. Fire is for the purpose of, unsa man, purifying us. Para mahimo tang pure. Ano ni mga igsoon? Mura magutag mga putaw nga gahi kay ba? Nya ang plano, ang ato ang amo, gusto maghimog sundang. Nagahi magay putaw. Adi, ibutang dito sa kayo. Kay purti man imong gahi ako, ibutang kas kayo pagkuha, dukdukon pag yung martilyo. Masog gid ay. So mga igsoon, usbo na kuha, napay daghan. Daghan kita gusayon sa umaabot ng mga Domingo. Particularly na sa leaders meeting. Panungagin mo, pagbuingon ko, leaders, tunga mo. Kay natin importanteng input. Pero dili pa nako karon i-share sa inyo ang mga igsoon, kay ting init pa. Wala na sa tingbugnaw kay musamot ka init, naghisgot ra batag linaw kalayo. Unya atong panahon ron, init mo kayo. Kinsa nakasabot sa message mga igsoon this morning? Manindog talas pagtapos. Father God, salamat kay sa imong message, salamat sa imong word. Salamat Father nga ikaw na panalangin sa tagsa-tagsa kana mga igsoon nako nga nakadungog sa imong message this morning. Salamat kay Father God sa imong gugma. Salamat kay Father nga ikaw naglig-on o nagsangkap kanamo. Salamat kay Father sa imong kaayo among gibalik kanimo Father God tanan dungog pagpasalamat. Og salamat kay Father nga ang communion sa imong Holy Spirit, ang imong presence, ang realization sa imong presence sa kikauban sa tagsa-tagsa. Blessed be your name. Amen and amen. Praise God.